ato ang memory text no sa atong devotional karon. Psalms 25 verse 4. Show your ways, O Lord, touch me your paths. Sumaw ka na ato ang devotional kay text karon no. Welcome na kita sa ato ang pagpamalandong Bible study on a lesson, study on the words, marathon lesson karon communion with God. I will kaswell sa Heptalutic edition kung 7 parts. Atong textual audio video sa itong presentation. So introduction start kita, i-pull down yung mga status bar, makita atong pizza Thursday, July 3. So lingayin yung mga gabitay nga kalendaryo, makita po itong pizza no, naka blue Thursday, July 3, lima gihapon ka Thursday no sa atong ang July. So iyo po ninyong mga Google Calendar, makita ato ang pizza kilingin na rin no, Tuesday, July 3. So kana atong lantaw calendar, bantay panahon na kita sa ato ang lokal, national ug ang ato ang international no sa Pacific Atlantic nga tropical storm no, kanda storm nato hurricane updates. So nahan nato atong lokal, ang atong high nga temperature 32 degrees and lowest 24. Kalapan mostly cloudy. Aduna kita sumada total nga precipitation karon 40%. Lago kita sa galaw sa atong adlaw, ato ang doon alas 5 en punto no sa yung kadlawon AM, sunrise 5:23 AM, ato ang sunset 6:01 PM o dugay na kaayong sunset no. Abta nag alas 6 ang sunset, alas 6:01 PM og ang first night nato das 6:24 PM. So ato tanaw na itong alarm clock unsay na irog no. So maraga isti pagihapon ang ato ang kalaw sa adlaw. Wind situation nato karon no, gahangin-hangin pa to gabi 10 km per hour di ay light 33556 810 8655533 533335556 size balik ugma no sa alas 8 sa buntag. So tide forecast kita, ato ang high tide o low tide. So ato ang high tide o low tide sa ato ang July 3 ato pa siyang i-rephrase para sa to ang July 3 nga Thursday
high tide, low tide, high tide, low tide. O niya AM, PM, PM o bahin. So high tide siya for 39 AM, 1.05 meters, 3.45 feet. Low tide siya 10:16 AM, 0.62 meters, 2.3 feet. Ang high tide siya sa alas 4 sa hapon, 1.6 meters, 3.47 feet. Low tide siya 10:31 PM. O gabi na kayo 0.41 meters, 1.35 feet. Sumaka na ato ang tide forecast. Balik kita sa ato ang hourly nga forecast. Sa ato ang lokal no nga ang high temperature 32 degrees, ang lowest 24, kaulapan mostly cloudy. Excessive heat ato ang warning no. Sa ato ang Dakbayan, ang karon nga temperature 27 degrees Celsius. Sa alas 9, 29 degrees Celsius with 20% precipitation. Alas 10, 30 degrees with 20% precipitation. Alas 11, 31 degrees with 30% precipitation. Alas 12, 32 degrees, so ato ang high no. Sa alas 12, alauna o alas 2 ang 32 degrees Celsius temperature. Adunay precipitation sa alauna. Ag sa alas 3, 31 degrees no. Ang alas 3, alas 4, alas 5, 31 degrees na precipitation sa ato ang alas 4, alas 5 nga 30%. Sa kagabhion ato ang temperature 29 degrees with 20% precipitation. Sa alas 8, 28 degrees with 20% precipitation. Sa alas 8, 7 degrees with 20% precipitation. Og sa alas 9, wala na ulan diri, 26 degrees Celsius. Alas 9, alas 10, alas 12, 25 degrees Celsius. O nga ato ang lowest nga temperature dito sa ugma gid no kadlawon. Alauna, alas 3, alas 4, alas 5 ang atong lowest nga temperature ugma no ang 24 degrees Celsius. Manana ang ato ang lokal nga bantay panahon. Malago kita sa ato ang nasyonal sa atong Pag-asa. Wala paghihapoy bagyo diri nga advisory no or low pressure. So ilang temperature 30 degrees Celsius, ang lowest 24. Maka na ang atong temperature sa Manila. Lago kita sa ato ang international nato no nga Pacific Atlantic, ato ang the storm and hurricane updates katong WP panganlan na siguro tong WP. O nanay ngalan ang WP no. O niya tropical storm na siya. Ginganlan tong ato ang WP nga moon. Uy, moon ko no. MUN moon no. Ihang propagation 4.5 km per hour. Max wind 40.3 km per hour, max gas 93 km per hour, pressure 102 MB. Sa ato tanawon asa Simon no. Sa karagatan man ni siya.
dito sa Japan dili ra pud siya makaabot, dagat ra mapulihang maabot niya no ang tropical storm nga Moon. Si Plucy kay category 2 paghihapon ni sa ato ang Mexico no, padagat manggihapon is Plucy. So iya ang category signal number 2 na kibali ni Plucy dito sa Mexico, propagation 9.3 km per hour og iyang max wind 97.5 km per hour, max gas 194 km per hour, pressure 974 MB. O sunod kining mga itlog nato, itlog sa Atlantic atong disturbance 0% 2 days, 40% in 7 days. O naka-airog na siya, naka 40. Ato ang Pacific. O kining Pacific yun, mabuuhay na po ni 20% in 2 days, 70% in 7 days. So mao ka na ato ang taho sa ato ang bantay panahon nga da storm nato nga updates no. Ug mo largo na kita sa ato ang selip sa Israel. So nag-live si Kabayan with friends ko no. Gain na 5 hours ago. So naka normal gihapon dire. Tom of the Sanhedrin, gabalikan niya yung picture. Second temple period ang Tomb of Sanhedrin. So kang pastor kita, unsay update ni pastor? Uy, wala naman yung nagpo si pastor. Ano ay 9 hours ago. Mga Muslim kuno ug Arabs, Israeli nga prince, nagkuban sila pagpangaon. So kang travel vlog, traveling in Israel, nag-travel sa beautiful Tel Aviv. Balik-balik na no. Sa lago kita sa itong Hope Channel, naara ba tayo takna sa pagtuon gahapon no? Naitakna sa pagtuon no. Bagan sa mga host. Ay katuro mas sira na maghihapon ni tulo siguro. Brag sila tulo gihapon. So ato na siyang review no unya. Kang Pastor Donald Peren napod siya no iyang nightly series Dark of Waiting. Sa July 2 na ano. Sa kana na ang atong pagsilip sa ato ang Israel.
So dire kita sa ato ang katikaran sa atong pagpanagsimba, no, sa atong midweek prayer meeting. Nga ika 26, no, atong July to. Atong song leader si Melody, no. Tapos opening song, opening prayer, presider, special song. Ang speaker nato si Brother Juban Arnopia, no. So atong speaker si Brother Juban, 7:02 siya na sa Gudugwali, gitapos niya 7:25 ka closing song. Dito sa prayer garden, no. Tapos ka closing song, ka closing prayer 7:39 natapos ang ato ang pagpanagsimba sa midweek prayer meeting. So mana katikaran sa ato ang charts, no, sa atong midweek prayer meeting. Og nagapadayon ang ato ang livelihood man kuno, no, ang stewardship crusade ni Pastor Montero dito sa Golden Ribbon. Daghan dito nagtambong, no, kaya apil po ang mga youth dito naka-support. Sa atong kadalanan kakanalan wala matuto na agian, no, pero atong giagian wala pagihapon sa gibuhusan sa ato ang sakor. Masagod na kita, no, maghanay na kita og reporting sab kita karon sa ato ang pagpamalandong. Welcome na kita sa ato ang Bible study on lesson study on the words. Marathon lesson karon, Communion with God. Ayaw kasi sa Heptology edition ko 7 parts ng textual Jameson na presentation. So pizza day ang makita una, no, para mahibawan na siya in-review na to. Nakita ito ang pizza sa itong paghanay July 3 og 4 Tor Fry, no, Thursday o Friday. So ato ang pagatunan tulo ka Sabbath kulog tulo ka devotional God lives. Atong first part nato is worship nato nga devotional reading. Mag-emphasize diin kita, no, sa because of what lies ahead. Ato ba nang nabasa gahapon, balikon nato na siya. Tapos atong second part sa atong desire of ages, no, sa atong mayot desire devotional. Bago kita nga chapter 35 kita ato ang basahon karon. Og ang verse pages niya di 333.1 to di 333.3. Ato ang chapter 35 gitutulan Peace Be Still. Og muragan kini ang ato ang pagpasa sa Peace Be Still. Taas kini, no, kay DE 328.1 to DE 341.2. So ato na sige noted karon July 3, 2025 ato ang pagsugod sa Peace Be Still. Sunod devotional for all nato sa ato ang July 3. Ato ang pagabasahon ang title, no, sa Lest We Forget Base Malimuta Thoughts on Lifestyle and Doctrine. So natong mga devotional, no, ang first, second og third natong nga part, mga sabat ko ang 4th,
5 ug 6 nato nga part. Sabat ko na kita to ang hanay ug ato ang reporting no nga to ang pagatun-an nga tun-an sa ato ang inverse. Sabat ko sa mga senior youth yang adults nato nga professional ug ato ang third quarter nga title The Book of Exodus. Lesson 1 nato nga series Growth, a Blessing and a Course sa coverage nga July 28 to June 28 to July 4. So ato ang mga natun-an sa Saturday June 28 and through an inscribe nato nga portion gititulan blessed through courses. Sa Sunday June 29 sa portion nga engage timing as everything. Sa Monday June 30 sa portion nga interpret to amazing woman. Sa Tuesday July 1 sa atong alam yun na alam natin, alam na ng lahat ang in-speak no. O sa Wednesday July 2 sa portion nga invite gititulan Jesus New Israel. Ug sa atong Thursday, July 3, sa portion nga insight, the beginnings of Egyptian slavery. Ug sa Friday, July 4, sa portion nga inquire. So, mao na ito pagkatun-an ang Thursday ug ang Friday sa ato ang inverse karon no. Lago kita sabat ko sa atong mga junior youth nga murag mahantong atong third quarter the Jesus walk. Lesson 1 atong series always there. So ang ato ang pagatun-an sa ato ang cornerstone connection wala man na input diri ano itong cornerstone connection. So ato pagatun-an sa atong cornerstone connection palihara man ni siya teksto atong Thursday o Friday no. Ang Psalms 30 verse 5 so pangbasahon na nato yung insight on niya. Sabat na kita sa mahantong ato ang 6th part no. Sabat ko sa mahantong atong third quarter nga title Exodus o ang iyang long title nga Exodus Journey to the Promised Land. Ito ang series karon this week, Operation the Background and the Birth of Moses. Coverage na ito no July 8 June 8 to July 4. So ato ang mga natun-an ug pagkatun-an nato karon sa Saturday June 28 Operation the Background and the Birth of Moses. Sunday June 29 God's People in Egypt. Sa Monday June 30 the historical background. Sa Tuesday July 1 the Hebrew midwives. Og sa ato ang Wednesday July 2 Moses is born. Og karon ato pagatun-an sa Thursday July 3 Athens of plan. Og ang paghusay nato nga sa July 4 no ang father thought. So man na nato mananghanay kay nato mananghanay atong nangatun-an pagatun-an gihatod kanato sa atong nabos ang ato ang source. Our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit. Og giduyugan sa grupong Adventist Youth Prayer 10 atong small group sa youth ang Power of 70 ang TMI, Total Members Enrollment, Personal Ministry, Texas Ilbili, o ang LAM,
Lectus missionary and preachers. Prepared kini sa itong mga kahimanan, ka-websitean, ka-grupuhan, ato pasalamatan magahong Diyos nga nihatag sa kahiginan nga padayon paghihapon tag pamalandong sa iyang mabulanon nga mapulong. Iyang pulong may gahom atong kalan-on bread of life, living waters, source of life, the God of love and justice, no? Ato precursor of prophecy of atong leader of the Exodus ban. So ato sa kid kanunay nga daygon himayaon, no? Ato ang buhing Diyos. Ato pasalamatan usab ato mga kahigalaan mga kaisan kasi mga contributors. Ato mga collaborators, sila atong tig-like, atong tig-heart, tig-mention, tig-share. Mga kapiyan please sa atong mga video link, makasave sa video, makareviews ng video. Subaybay sa atong mga distributed. Atong distributed ang scripting, atong recording, uploading to circulate to YouTube channel, atong video online, sa atong kalkas sa atong Spotify. Ato ang high MB sa ato ang FB, no? So ang ato ang proseso dito sa ato ang FB high MB man kita, no? Ato siyang i-upload kay naka-album dito. O niya, pag ma-upload nato siyang i-share sa ato ang mga group page, may Twitter, Telegram, magabot na din, no? Tapos maghimo kita tipik sa atong kinatibukan ang reels, no, sa ato ang long video. Mahimo tag abangan sa ato ang mga nangaton ang shout note nato ato sa mga post. So human sa atong Facebook, sa atong YouTube, no? Subscribe and follow sa atong YouTube channel. Atong YouTube channel, Bible Reading Marathon Journey 2022. Make start, make story, make play, no? Ang ato ang live time sa ato live of the hours 10 a.m. to 12 over high noon. O niya, pag mahaman na kita ni Ana, makalantag kita sa atong doctriner, Bible study and the no? Ang mga listener po na kita ma-review sa ato ang mga takna sa pagtuon kang Pastor Serrano. So man sa itong mga pag-review sa ato ang mga listener, dilayan kita sa ato ang day review, no? Atong day review 3 to 6, 4 to 6, 7 to 9, 9 to 11 ato ang day slot sa ato ang mga day review. Napakita week review sa ato ang tibok nga Friday, atong mapaminawan ang tibok nga adlaw na ini nga semana atong pagtuon, og ang ato ang year review ato sad mapaminawan ang last year nato nga mga buluhatono nga mga balita usab sa ato ang 2024. So human sa ato ang mga pag-review, no? So kaya follow sa ato ang Spotify nga account, Israel kasi podcast channel, o sa ato ang YouTube Music i-add ato ang RSS https://anchor.fm /podcast/RSS. So mauna ka na ang ato ang mga process, no? Atong yesterday's episode wala na ito nakuan, magsagod na kita sa atong pagpamalandong. Magsagod na sa kamo, no? Magampag kita, magampag kamo, magampag saklit na prayer, silent na prayer, sa nga prayer po.
Mampo kita amahan namo nga naa sa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan, panhi ang imong gingharian, pagabuhaton unta imong kabuton din hisyuta maingon sa langit. Hatag imi karon sa pagkaon matagadlaw pasaylo akam sa untang sa kami sa lumat sa kautang kanamo. Ayaw kami itugyan sa panulay kundi luwas sa kami gikan sa lautan. Kay imo ang gingharian ug ang kahumhimaya hangtod sa kantoran. Amen. So welcome na kita sa ato ang first part. Ato ang pagsumpay no sa ato ang nabilin nga basahon. Ato lang isang balikon kay nabasa nato ni gahapon. What sustained the Son of God during his life of toil and sacrifices? He saw the result of the trial of his soul and was satisfied looking into eternity. He beheld the happiness of those who thought his humiliation had received pardon and everlasting life. His air coat and shout of the redeemed. Heard from someone singing the song of Moses. Ano lang, sa Ellen G. White mabasa nga libro no? Page 601. The joy of seeing the salvation of those for whom he suffered motivated of our Lord and our example to endure heaven through brothers and sisters. In anticipation, he heard your shouts of victory. He heard you and me singing the song of Moses. And the Lamb, following our master example. Let us endure hardship and sacrificially give to the cause of God for the sake of those who will save by our acts of generosity. There is joy awaiting us when we reach our heavenly home. Imagine the shout of someone saved because of you giving. Picture someone singing the song of Moses and the Lamb because you faithfully returned the tithes and offerings. So mao kana no ang kabuhatan sa tuang tithes and offerings kay pag change man kudik sa mga tao no or pag convert og mga tao nga mutuo kang Jesus Christ no. Unya kana nga handuraw kadto kuno siya nga naabot niya na nga mga proyekto sa atong tithes and offerings, makita nimo siya nga nagkanta usab dito sa langit no. So ang appeal, let us give with the future in mind. When Christ is at the center of all we do, we can rejoice knowing that our giving is making difference. Humana dayon kita diha sa ato ang first part no, atong stewardship nga devotional reading. So sa ato ang ikasabat 27, unsa ato ang pagaton-an sa atong ikasabat nga 27 or next week.
gititulan Giving Connects. Uy, Giving Connects kon. So malargo na kita sa ato second part atong youth devotional sa atong desire, no? Atong Desire of Ages, magbasa kita og tulo ka paragraph diri sa bag-o nato nga chapter. Peace be still, no? Ug mabasa po kani siya nga mga chapter ang ato ang mga papunto diri sa Matthew 8:23-34, Mark 4:35 padung sa 41, Mark 5:1-20, Luke 8:20-39. So ato basahon ang tulo ka paragraph. It had been an eventful day in the life of Jesus. Beside the Sea of Galilee, he had spoken his first parable dito no sa dapit sa Sea of Galilee by familiar illustration, again explaining to the people the nature of his kingdom, and the manner in which it was to be the people, the nature of his kingdom, and the manner in which it has to be established. He had linked his own work to that of the sower, the development of his kingdom to the growth of the mustard seed, and the effect of leaven in the measure of meal, the great final separation, the righteous and the wicked he had pictured in the parable of wheat and tares and the fishing net. Uy, parable of wheat and tares ka no? Fishing net. So pareha ko no ato nga mga scenario nga parable of the mustard seed, the epic of the leaven in a measure of meal. Nalargo no. Una kato ang the sower, no? The development of his kingdom to be growth of the mustard seed, an epic of a leaven and measure of meal. The great final separation of the righteous, ang separation po sa righteous, and the wicked they had picture in parables of the wheat and the tares, kato ang pagseparasyon no? O ang pacing need. The exceeding preciousness of the truth he taught had been illustrated by the hidden treasure and pearl of great price. While in the parable of the householder, he taught his disciple how they were to labor as a representative or representatives.
All day he had been teaching and healing. As evening came on the crowds, still praise upon him. Day after day he had ministered to them, scarcely pausing for food or rest. The malicious criticism and misrepresentation with which the Pharisees constantly pursued him made his labors much more severe and harassing. And now the close of the day found his utterly word, his undermined to seek retirement in some solitary place across the lake. The eastern shore of the Nazareth was not uninhabited, for there were towns here under beside the lake. Yet it was a desolate region. When compared with western side, it contained a population more heightened than Jewish, and had little communication with Galilee. Thus it offered Jesus an seclusion. He sought, and he now bade his disciples accompany him thither. So mauna ang ato ang Desire of Ages nga atong gibasa. Barago na kita sa itong third part no, devotional for all. Basin malimutalis we forget. Gamito niyang ato ang libro namday price dito sa likod oh. Pero gisakaan na sa ato ang nagbaligya no. Kay business man lagi. Ano? Sabi ay no. Atong pagabasahon ang July 3. So ato anabasahon ato ang devotional no for all it we lest we forget. Sequel na ba po niyo? Ang thoughts on the lifestyle and doctrine part 1 sa ato ang July 3. So ito ang kaitik sa Psalms 25 for in KJV version. Show me your ways, O Lord. Teach me your paths. So nindot kayo nga pag-ampo sa paghiya no ni King David nga makita ang iyahang dalan tudluan pagyud siyas. Di ba parehar man na dalan-dalan. Sa uli mo pag simang sapat no. Pakita ang imong dalan, tudluy ako sa imong alagianan. Wa ura gihapon no. Basta silingan ra na sila no ang kanang dalan o kanang agianan. Atong basahon ang iyang story. You may have noted in our reading during the past few months. Ellen G. White look a larger role in the area of Adventist lifestyle practices than she did in the formation of doctrine. In doctrinal formation, the procedure consisted of Bible study until a general consensus developed. At the point, she sometimes received a vision that refined the consensus and helped those who still had cohesion to accept
the correctness of biblically derived conclusion of the group, thus we can mistake of Mrs. White involvement in the formation of doctrine of confirmation rather than initiation. The same does not hold true for her part in the area of Adventist lifestyle. But before moving on with the top, she would recognize some differences between realm of lifestyle and that of doctrine. Even though 21st century Adventists tend to see doctrinal and lifestyle issues as being of equal magnitude, that was not the position of the denomination founders. Whereas he hammered out the basic doctrine through intense Bible study and held conferences to bring about consensus lifestyle, development followed a somewhat different pattern. Perhaps the difference revolved around the fact that the doctrines defined denomination doctrine among the early Sabbatarian Adventists therefore was a crucial issue and received a great deal of attention. Lifestyle items, on the other hand, tend to be second-order concern. Many lifestyle issues are not so much basic determiners of denomination identity as they are ways of life and facilitate its mission and is reading its doctrinal message. From the perspective, health reform enables people to become better witnesses and missionaries and enable health people to reach the place where we can better understand the gospel. Similarly, Christian education facilitates the development of both individual church members and the gospel preachers. Again, tithing and sacrificial giving not only enable people to reflect the character of the one who so loved that he gave his only son, but also forward God's mission on earth. Lord, we appreciate both the doctrinal package and lifestyle issue that have made Seventh-day Adventists a unique people. Help us to understand better the role in our individual and collective lives. So mauna ka na ang ato ang mga devotional for second ug third nato nga part. Mulargo na kita sa ato ang mga Sabbath school, no? Ato ang fourth part, fifth ug sixth nato nga part. Ug anahon nato ato ang fourth part, ang Sabbath school sa ato ang end verse.
Mula ko kita sa itong inverse sabat ko sa itong mga senior youth yung adults na itong mga professional. Atong third quarter the book of Exodus, lesson 1 itong series, growth and blessing and a course. So ato pagkatunan na ang Thursday, the beginning of Egyptian slavery. Uy, balikan po di ito ang pagkauli po no dito sa Hep 2. Egyptian dili gyud kibali nationality nga mga Egyptian ang na-slavery no, kundi ang Israel no, or ang Hebrew mo'y na-slavery dito sa Egypt no. The beginning of Egypt slavery no, nga insight atong pagkatunan. On account of the service that Joseph had rendered the Egyptian nation, they were not only granted a part of country as a home, but were exempted from taxation and liberally supplied with the food during the continuance of the famine. The king publicly acknowledged that it was through the merciful possession of the God of Joseph that Egypt enjoyed plenty while other nations were perishing from famine. He saw too that the Joseph management had greatly enriched the kingdom and his gratitude surrounding the family of Jacob with royal favor. But as time rolled on, the great man to whom Egypt owed so much, and the generation blessed by his labor passed to the grave. And there arose up the new king over Egypt, which knew not Joseph, not that he was ignorant of the service of the nation, but wished to make no recognition of them. And so far as possible to bury them in oblation. And he said unto his people, behold, the people of the children of Israel are more and mightier than we. Come on, let us deal wisely with them, lest they multiply. And it come to pass that when they falleth out in a war, they join also unto our enemies and point against us, and so gave them up out of the land. The Israelites had already become very numerous. They were fruitful and increased abundantly, and multiplied and waxed exceeding mighty. And the land was filled with them under Joseph's care. And the favor of the king who was then ruling, they had spread rapidly over the land, but they had kept themselves a distinct race, having nothing in common with the Egyptian in custom of religion. And their increasing numbers now excited the purse of the king and his people, lest in case of war, they should join themselves with the enemies of Egypt. Uy, nag-review man yun, no? Yet, policy forbade their punishment from the country. Many of them were able to understand workmen, and they added greatly to the wealth of the nation.
The king needed such labor for the election of his magnificent policies. Example, according to the rank with the Egyptian, who had sold themselves in their position to the king. Soon taxmasters were set over them, and their slavery became complete. And the Egyptian made the children of Israel to serve the rigor, and they made their lives better with hard bondage, and mortar and brick in manner of service, and fed under service were in they made them serve was with rigor, but the more afflicted them, the more multiplied they grew. Oy, multiplied man gihapon. Bising gi-afflicted ko na sila, no? Wala ka maog technique ang kanang king, no? Otro pa itong pangpatyon ang mga bata, no? Kadto delikado na hinuon to, no? So, journal na kita mga classmate, inyong pag-aansiran. After this week study, what personal application are you convinced of in your life? How are you able to trust God when wrapped in situation where you don't see any way out? Review your memory verses, no? Your memory verse, how did it apply to your life this week? So kami answer diha mga classmate, ato na po ning basahon ning in co-word sa atong Friday. So nagkanayon rin sa inquire, share insight from this week memory verse, the Bible study, as well as any discoveries, observation, and question with your Sabbath school class or Bible study group. Consider this discussion question with the rest of the group. Uy, apila to ang mga nakabasa diha, no? Ang unang pangutana, what part of the story are most challenging for you living in the modern world? Oy, part of the story, no? Nga challenging sa ato ang paglibing sa ato ang modern world, no? Ang katong ilahang slavery, no? Sa ato karon dili naman gikay parihato sa Egyptian nga slavery, no? O niya daghan pa to mga challenging gid sa ilaha ato nga kapanahon, no? Why did ikaduha, no, Israelite lose favor with Pharaoh? Katong nawala ang favor, no, ni Pharaoh, or kanang kuan pa unta na to, tagad-tagad pa unta to nga amigo, no, nawala, no, tungod kay mao lagi to, no, nabalaka siya sa pag-multiplied sa mga Israelites. Nga basing mokampi sa kalaban, no, mo na basta negative nga hunahuna, di ba? Naagi kay magipit kung kauban na gani nimo sa lugar unya imuha pa sayo po ang imuhang pagpangagpas, no? Una-una ka ba nga mukampi ba yan sila nga kanto ba yan siglekramo ang mga Israelite, gusto kay sila mo balik sa Ehipto, di ba, no? Kay wa sila makaon, wa sila mainom sa ato pa tungod lagi ito sa pagkatawhanon ni Paraon, no, nga ganahon na siya baliktad, no, hatod nga bising iyang ka tagalungsod niya ka city niya iyang agrabyadahon kay basing mukampis kalaban, no? Sumato nga nawala ang favor kay ang iyang paghuna-una gihuna-huna naman iyang kalaban tong lumulupyo sa ilang lugar, di ba? Di ba na maayo, no? So napangutana, why do you think God allowed Israel to end up in slavery
to the Egyptian. Uy, end up kay saan kasing kita man sila ngayo ba sila tabang, di ba no? Nga abot nga nadunggan sila no. Nagigampo nga makagawas ang tatanay ining atong pagkaulipon no. O dili to tanan Ehipto Israelite nga nagampo nga makagawas sila. Kay daghan manggihapoy inalingaw ato bisking ulipon sila makakaon man sila tarong no. Kay katubayang gidala sila sa Ginoo ay kakaul tarong lo. Pero nay gaampo ato nga gusto man sila makagawas mo ato ang katong gaampo mo natubag no. Nga gipangitaan og solusyon nga pagawson sila no. Nga tapuson ng ilahang pagka-slavery sa Egyptian no. Delikado ganito gipatay dagdaogon man di ba? si Moses siguro tong nakita pud sa Ginoo no nga nakigpatay na ganito sa Moses para ipaglaban niya iyang kadugo no sa mao na ni ang singgit nga kinahanglan mo makagawas di ba no. How should you respond sa pangutana when people make your life bitter with hard bondage? Bitter, pait no sa imuhang respond. Pait yun no kung bondage ka di ba no. Kay matod pa nila sa trabaho kauban ang kasaba di ba no. Parang bondage wag gihapon ka sa kanang trabaho ka no. Kay makasabaan ka no. Mabagot-butan ka di ba. So lisod ba ya no? Lisod man na siya no. What does the example of the midwife teach us about appropriate times and ways to disobey civil authority? O diba katong mga midwives ilahag yung disobey ang civil authority or sa authority gyud sa hari no. Nga isugid sila no. Bisan pa siguro sila pat yun testimony magid sila nga di nila kaya no. Mabaya ng kanang delikado gyud no nga mangayo sila pabor unya pag dili mo hatag og pabor ikaw mo'y agrabyadahon. Arang-arang na lang kang kuan sa midwives, every midwives kay wala sila na no. Pero matulig on gid pud ang prinsipyo sa mga midwives no. Dili mo patay, di ba naabayay mo sa ato ang mga nurses, di ba? Abot i-appeal ba na nila ilag out nga magtrabaho sila sa Pilipinas lang. O ya walay labot ang kanang laing nasod, di walo. Pero sa kulang man lagi ang sweldo kuno diri sa Pilipinas, manglangyaw sila mga to sila abroad, no? Pero kini ang ato ang mga midwives, no? Mulingkod gid sila sakto sa ilahang pagka midwife. Sao na lang kahadlukan na lang gyud ka kung di ba ato ba yung gihuda-huda dili ba ya isa ra ka tuig ang ato ang kuan generation ba ya, no? O ya magkinabuhi sila nga generation mamamatay sila tao, di ba? Masulbad nila tong problema kang pero nga patyon nila ang mga bata, no? Di na mawala ilang dungog hantod sa hangtod nga mamatay sila nga pagka midwives, no? So wala pud nila gi kano ilahang posisyon, no? Compromise, di ba? Unya ang pinakarason nila nga we per the Lord God, di ba no? Sa madlok sa silang Ginoo no. So na pangutana, what is the example of the midwives? It's about umauto siya no. So now, how does the resistance of the two midwives inspire your own part
against evil o katong pagka-resistant sa midwives, no, nga naa gito sa kadugo gito sa kuan ba katong mga prinsipyoso nga mga tao, no, pareha nila Sadrak, Misak, Abednego, Daniel, no, nga dili mabaylo ang ilahang pagsalig sa Ginoo, ang pag-alagad sa Ginoo, no, nga bisan pag hulgaon sila sa pag-alagad sa tawhanong kamanduan di nila ibaylo, no, kay aduna gid sila kaisugon nga mas inspired sila nga sundon ang Ginoo kaysa hari, no, nga kalibutanon lang, di ba? Ay ilahang gisunod ang hari gyud sa tibuok nga kalibutan, no, nga we fear the Lord, di ba? Na sila'y kahadlok sa Ginoo. Ug mao po na ang ato ang fight, no, against evil, di ba? Nga atong kahadlokan ang Ginoo, di ba? Di lang sa tao, mao nang sa mga bawal nato, no, mudawat kita bawal sa Ginoo kung nahadlok ta sa Ginoo, no, pero kung wala ta nahadlok, ang atoan na pong kuan mo'y nakiglaban, ato ang unsay tawagan na kanang sa foods ba, di ba, paglaban sa foods, sa kanang charts, di ba, nga ihang nabarugan, no, dili mao, no, kay wala ka na kahadlok sa Ginoo, no, wala nimo gisunod ang balaod, di ba, no, sa kuan ba pareha sa ato ang lumulupyo sa Pilipinas, sundon gyud nato ang saligang batas sa Pilipinas, no, pero kung mga kuanta, mga foreigner ta, musunod gani gihapon ta sa ilang batas kay dakpon gani ta, di ba? Lo, ato Amerikano musunod gani gihapon na sa ato ang batas sa atong Pilipinas. Inanaw ta na pagkatanaw ng batas sa Ginoo, dili balit aron, no? Kan mula pason man na, di ba? Dako pa ka kung ikaw foreigner, dako pa ka sa balaod sa atong Pilipinas, maglapas-lapas ka, di ka prisuhon, di ba? Ang Ginoo magtimaan na siya sa iwa, gilapas si kuya balaod, wala pa siya simuon karon, no? Pero usahay gani gamit na siya tao nga mapriso gyud ka, no? Oh, last na ito nga pangutana, how can you trust God hidden purpose when suffering through your own trials? Uy, kuya po ni nga trust God hiding purpose, no? Now, we know na diha, no? Hiding purpose, kato ba yung si Rahab, medyo hiding ba yato ba yung pagtrust sa Ginoo, no? Kay ihang gipanalipdan ang mga maniniid, no? Kung masakpan to siya sa iyang gipuy-an, no, sa Jericho, kasabaan man to siya pud, no, di ba? Pero mo to yung gikampihan, no, nga hiding naman mga hiding nga pagtrust nato sa Ginoo, no? Pero dili way nga itago hino nato ang ato ang pag-alagad sa iya, no? Kung dili kana pong hiding nga with consultation pud sa Ginoo, di ba? Nga nagkunik pareha kang Rahab, no? Pareha nila Abraham, katong si Abraham nga nang siya nga ko dili ba nagsabot to sila nga dili mag-asawa, no? Nasakpan na rin to ni pero na ba dahil gihapon to nga kaso, no? O kadto lahi puto kang Abraham, wa ganito konsulta siya sa Ginoo, no? Pero na ay mga hiding nga mga purposes, no, hidden mga purposes, pero kana nga hidden purposes naka kuan siya, no, agree kay bali ang Ginoo, no? Kaya na po ibising hidden na ipakita nimo pareha kang Daniel nga pwede mo na siya magampo nga sa tago lang giabrihan ni noon niya, no? Kay
mao man no na may sapiring nga di ba nga ba dahil atuson ako ng no sapiring no sa trials na man ko'y Ginoo ano ginana no nga dasmagan gyud ang mga trials no kay mas dako pa ang buhi nga Diyos. So muna kita sa atong inverse. Marago kita sa ato ang Sabbath call sa ato ang Cornerstone Connection. Pero at this juncture no ang ato ang intermission na kita kay sa kaulas na kita. So ang makamata diha sa iyang ting pamahaw no sa atong paniudto makapaniudto sad og sa atong kahaponon makapanihapon og sa iyo panigabi panisay City 8-9 og cheese no. Tapos gatasing kaping watering comfort. Buhay na padayon ka mo diha sa inyong kalan-on no og ang inyong pagkomporta komporta. Kaya padayon pa kita sa ato ang kalan-on diri espirituhanon. O diri na kita sa atong Sabbath call sa atong mga junior youth nga murag mahamtong. Ato ang third quarter nga team the Jesus Walk. Tapos kitix na to Mark 5:79 in IB. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. Mao to ang naayo no nga nagsakit og 38 years. Di ayo sa Ginoo. Pinaagi lang ato ang iyaha placebo effect. Placebo effect ba no? Na may maayo nga placebo effect no. Pero kadto di lang gito siya placebo effect no. Kundi naayo gid siya kay gamhanan maguto ang Ginoo iyahang ginunaan nga matangkog ko lang na iyang sanina maayo ko no. Pero sa tuwa karon ang kaayuhan hospital. So sa Thursday ato ang pagabasahon read sa Psalms 30 verse 5. Mangita kita kay JB no kay para na po ni siya sa Friday ato ang pagbasa. Kon King James nga version. Nagkanayon diri for his anger endureth but a moment, and his fever is life. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Ay grabe ba gidi ay lo. Nagili na kay pag-antos nga tibuok night, di ba? No? Pero napoy ko nga masulbad ra pud siya after a day no. Joy cometh in the morning no. Kung sa health no, sa pagsulay di ba nagikibalay sulbad no. Kay palihara gud sa ulan, nay ulan na mapoy normal na nga wala nay ulan di ba. Naiinit kaayo di ba murag temperatura ang kuan ba ang problema no. Naiinit kaayo, naay ulan, og naay normal, di ba no? Duha di ka klase no, kay naiinit kaayo, naay ulan. Wag ba okay ba rin na siyang problem no? Nga trials and temptation, di ba no? So ato basahon ang ihang insight sa Thursday. Sa atong gibasa nga kadto no nga weep all night no. O nya joy in the morning. How can you with the individuality
that God created you with connect with other people to help relieve their loneliness. Oy, relieve din loneliness. Kato ba yung giwali ni Pastor Jonel Pirin atong nadunggan, no? Nga ang ginagawa mo sa iyong kapatid ay ginagawa mo rin sa akin. Ano? Wala siya nga nagipag-relieve, no? Kay ina na pagkatanaw nimo, no? Nga nakakuan kibalik ka, no? Puntos kibalik ka sa Ginoo, no? Nga kung makatabang ka sa uban, di ba? Kay dili lang tao imong gitabangan, no? Kundi ang katayuan sa Ginoo na aman sa mga timawa, di ba? How can you become family to someone who is lonely? Uy, mga pangutana man din na mga kabataan, no? Who in your life could be made happier if you look some notice them. Grabe na kung ato na siyang i-apply sa kabataan. Unsay kay ilang tubag, unsay ilang himuon nga aplikasyon sa ilang gitubag, di ba, no? Nga murag pang dagko naman eh, di ba? Nga saan nimo pagtabang kato ang na lonely unya family, di ba? How your life could be made happier if you look someone notice them. So sa Friday kita, padayon ragi hapon kay dito raman ni sa teksto, no? Nga weep all night, unya joy in the morning. Consider this, the night of crying your eyes out gave way to days of laughter. King David sa Psalms 30 verse 5. Unya, the message dito sa nga version, no? Katong cry gid ang crying, no? Your eyes. Principle multiplies the good of life and divided the evil. Ala ka kuya po ni ang ipasantop din, no? Nga ang principle maka-multiply sa good of life. Diba? Na ano, makanin mo nga ayaw mo kinabuhi kung daghang kag prince, no? Nag-live ka dito sa kabayan gabing tako nga ala ato sila gi inom, abot sa tilang gi inom. God of life and divides the devil. Oy, naman po devil, bantayan po nimo, no? Divide. This the sole remedy against misfortune. The very ventilation of the soul, municipal tasargration. How can you be the answer of the lonely of grieving person? Prayer. Oh, iampo po ni mo, no? Unya na kay communication sa iya, no? Para you answer, di ba? Mana kita sa tong Cornerstone Connection. Wala ko na kita sa batkol sa ato ang mahamtong, no? Ato ang 6th part. Ang title nato nga team, ang short nga title Exodus, ang long nga title Exodus Journey to the Promised Land. Series na to this week, no? Oy, July 3 na kita. Magsugod la ato ang mon forecast nga first quarter, no? Ano yan nakita sa ato ang first quarter nga pag-obserba nato sa semana, kay semana man na siya kanang mga bulan diha, no? Nga iyang pag-aagian semana kibalitas first quarter sa July karon, no? From Thursday July 3 to July 10, no? Kay pag-abot sa 11 ay magkunik-kunik na maganda ni moon forecast kada semana sa ato, ano? Pulmo naman tas July 11, no? Ang ato ang semana diha. O nanay pangalan ato semana, no? Karon pa tala, no? Di na lang first week, second week, kundi naalagyoy moon forecast nga first quarter nga week, no? Full moon nga week, di ba? Last quarter nga week.
unya yumon nga week, no? So sa pagpadayon na nato, no, hinaot nga magapadayon kita ni anak sa pagpamulong sa pagsubay sa ato ang mga bulan sa iyahang moon forecast. So padayon kita atong pagatun-an ang Thursday, July 3, a change of plan. Oy, kay kapadayon kita, no, sa katuang pagtuon kang Moses, di ba? Wala pa nato nabanggit ang ato ang series nga Operation the Background and the Birth of Moses. So ang pag-anak man to ni Moses gahapon, no? Moses is born karon, a change of plan. O asa kini nagpadulong ning a change of plan? Mga kabro, browse atong browser mga kabro. Browse. Sabat school.ability na tayo /in para sa English, no? Onya, i-click ang ato ang lesson 1. Katong image list nato, no, nga Exodus. Pag-click sa lesson 1, dargo dayon sa ubos. I-click ang Thursday, magkita na kita sa kasagbutan. Sa kadlawon, no, a change of plan. Ang ipasa diri sa Exodus 11 padulong sa 25 NKJV nga version. Oy, taas man ni. And it came to pass in those days when Moses was grown that he went out unto his brethren and locked on their burdens. And she espied an Egyptian, and I espied, no? And as meeting an Hebreo, nakita niya, no? Sakitan to Hebreo. One of his brethren. And he looked this way and that way. And when he saw that there was a Naaman, he slew the Egyptian. Oh, grabe, no? Kanang ambot po ning kasing-kasing kasing-kasing ni Moses, no? Ilala, no, mga warrior ug mga kasing-kasing, di ba, no, nga kala wala gi di siya batulog kaluoy ba kay usa ul nga nasakitan mapud siya apil, no, kay sakitan to iyang brethren, no, gusto gid siya maghiganti, no, kay gi panimas lang abot yun sa iya pag Israel og paliwalos, no, kay Isluman, no, si kuan baya si Cain, no, gi-slow niya si Abel, no, kini pod kang Moses siya pod tong gi-slow ang Egyptian, abot yun sa pagtalikod siguro, di ba? O sa madugo nga senaryo ang gigamit ni Moses, no. Kung na siya unsay tawag ana, di ba na nabay natun-an nga kana kadto ba, no, nga makita nimo gipasasakitan imong anak, di ba? Ikaw nga inahan maglagot po kag maayo, gusto ko kamo ganti barag inana ba ang nahitabo, no, nga dili ra kayo mapahamtangan og sala si Moses, no, kay inana man na siya, no, ambot unsa ra to nakalimot magud ta ni ana, no, nga di ba? Ay murag mo man to act of righteous people, di ba? Murag sa righteous ba gihapon to siya, no, nga kana nga act nga kanang usa ka inahan makita niya iyahang anak mapasakitan, ikaw nga inahan maglagot pug ka, mag-away, di ba? Bising amahan sumba ganito niyang bata kay nakita siya gisakit to iyang anak, no, o mao kibali nang nahitabo, no,
nga wala lagi sa pasakit lang no nga gidukol ba kalau gidukol matunebo kalau madukol wala laban og istorya wala istoryahay no and hid him in the sun ay ihapag yung gilubong amo to kang kuan kang kain giun sa puto niya gilubong pa ba to niya di ba po makatago no pero kang Moses no nga sala na ito iyang ko ano hid him and when she went out the second day behold 2 men of the Hebrews strove together and said to him that they wrong na ay nakakita sa iyang gibuhat duhagang no ka Hebreo no wherefore is mateest thou thy fellow okay mga pilo man niya tanan no ang sa Israelite kauban niya sa Egypt pilo gihapon niya kay diha gani siya kadumala no pero iyang gismit and he said who made thee amo po itong dili magit sa Hebreo no kay dito ba siya kakampi ba siya sa Egypt no kay saan lagi siya sa Egypt kibali no og naglibog ang mga Hebreo nganong gipatay diya ibuha bala kaubal lo fellow and said who made the prince and a judge over us and 10 days thou to kill me as thou killedst the Egyptian and Moses spurred and said surely these things is known now when Pharaoh mahibaw-an gid ko no heard these things Hesud to isle Moses oy ipapatay na po si Moses ikaduha na niya sa bata pa siya gitaguan siya karon si Moses na gid ang mag-escape no isle Moses but Moses fled from the face of Pharaoh and dwell in the land of Midian and he sat down by a well now the priest of Midian had 7 daughters dito sa Midian no? Midian wag yapon ni nawala ning Midian no kadto ang kang Daniel nga Midian man to Medes Persia man to anto dire kang Moses nagyapon Midian 7 daughters and they came to draw water and filled the trough of water their father's flock. And the shepherd came and drove them away. But Moses stood up and helped them. Sumakatunong at initabang si Moses and watered their flock. And when they came to Reuel, their father, he said, how is it that ye are come so soon? So today. And they said, sayo ko no. And the Egyptian delivered us out of the hand of the shepherd, and also drew water enough for us. Ay mao kuno nadali tong mga bae no kay naay nitabang sa iya di ba Egyptian gihapon no wa pa kaili si Moses Egyptian pa iya sa dila no for us and water the flock and he said unto his daughter and where is he why is it that ye have left the man kuyang punto ihang kuan hunahuna sa ihang kanang papa no kuan ba ito di ba basta kay pito kuno ka mga babae dalaga baka to sila no o yeah ang hunahuna sa iyang amahan nga dili siya biyaan dadon kuno siya apil kay nitabang man siya sa ilahan no pero ang buto tong hunahuna sa mga dalaga nga di ba delikado gihapon nga panahon no pito sila ka babae isa ka lalaki
O nya basing nilakaw ra pud si Moses ato no. Call him that he may eat bread. And Moses was content to dwell with the man. And she gave Moses Sephora, his daughter. Oy, tanawa ra ning pagtabang-tabang ra sa mga babae, di ba no? Pagtabang-tabang ra sa mga babae, ang amahan gani ang nipili, no? Nakaulala siya ba la? Pwede to nga lalaki ma-partner sa akong anak. Kay buutan to, di ba no? Og mao to nga gihatag kay bali sa Sephora no, his daughter. And she bare him a son. And he called his name Gershom. For I said, I have been a stranger in a strange land, and it came to pass in the process of time that the king of Egypt died. Oy, dagan na ang panahon, process of time. Namatay ang hari kuno no sa Egypt. Or kadto si Pero no. The children of Israel sight by reason of the bondage, and they cried, and their cry came up unto God by reason of the bondage, and God heard their groaning. And God remembered his covenant with Abraham, with Isaac, with Jacob. And God looked upon the children of Israel, and God speak unto them. Uy, nahinumduman ko na sa Ginoo ang covenant. Uy, nahinumduman, yes, Moses iyang gabiton, no? O mao to siya nga mga event no. What events quickly transpired to change the entire direction of Moses' life? What lesson can we learn from this story? Uy, kuyawa to ang change life ni Moses no. Nga from Egyptian to Midian. Na Midian man siya kay dito man siya nakakita og mga babae. Amo sa istorya ga. Lagtagbo man largo siya mga babae di walo. Kaya wato gisugat tong 7 ka babae. No, iyang gitabangan, no? What would Moses do? Oy, mga pangutana. Would he succumb to the lure of Egypt and to the pleasure of the court? Or would he endure hardship with his embattled people? Ebenson forced a decision for him. So mao kay batong nahuna sa atong author no nga magkinabuhi kag marangya unya sakit kay imong dughan, di ba? Ang ato bayang rason, act of righteousness ang gihimo ni Moses no. Kay mo lang ito no nga sobra pagid siya no kay mura mo pud siya amahan no. Kay hamagid dito ang pagadadon na wede siya na bagid ay kanang katakos ba no sa gihimo ni Moses nga gibaslan gid niya giislo gid niya no kadtong nagpasakit sa Egyptian kay mura gid siya amahan sa Israelites no, siya ang magdala no pagpagawas sa mga Israelites. Mo to nga dili kay to siya problema no. Ang problema nga dako ni Moses nga gisulutan siya sa Ginoo katong gibunalan niyang bato. Pero gibunalan niya tong tao nga Ehipto dili ito mao ang dako sa Ginoo no. Kay mao ito ang act of righteousness no. Kuyaw lagi ni ang Ginoo gyud no. Kay dito siya na sakitan og maayo sa katong gibunalan ang bato imbes mahungungan ra no. Pero gibunalan tong tao sa Egypt okay ra sa iya. Sa banayan kita, when Pharaoh heard of this matter, he sought to kill Moses, but Moses fled from the face of Pharaoh and dwelt in the land of Midian and sat down by a well. O dito sa well, nagtagbo tong 7 ka mga babae. Ampot nga nung 7 ka babae. After the killing of Moses, really had no choice, at least as far remaining in Egypt. Thus whatever plan there were for him
and assigned to the throne of Egypt and to become a god whose plans were quickly ended rather than becoming a false god. Moses would serve the true God instead. No doubt at the time when he played, Moses had no idea what the future held for him. The whole matter of Moses killing the Egyptian was quickly made known to the Egyptian and greatly exaggerated soon reached the ear of Pharaoh. It was represented to the king that this act meant much was designed to lay these people against the Egyptian to the overthrow government and seat himself upon the throne, and that there could be no security for the kingdom while he lived. It was at once determined by the monarch and should die. But becoming aware of the danger, Moses made his escape and fled toward Arabia. Oh, naguna-una ng putong pero nga negative lagi maguna-una, no? Nakapatay na siya ato ang mga katawhan basig delikado na mahimong leader. Di ba no? About nga patyo na lang po nila si Moses. Didagan na po si Moses, no? May played ko no sa Arabia. Ay, Arabia mo siya ng media, no? Arab di ay na. Kay Arabia man din Elizabeth Ellen G. White sa Patriarch and Prophets, no? Report 7, Moses lived 120 years. Na po siya. Salawa na, nasakto na ilo. Lagi, edad niya mo si 120. Nasayop na ilo na itong generation, no? Kaya itong generation 80 na, kay 120 man si Moses. Basing na po yung mga 100 po kauban ni Moses, no? So, ato na yung computation nga 100. Ito ato generation. Mabasa ko no sa Deuteronomy 34:7. And Moses was 120 years old when he died. His eyes was not dim, nor his natural force abated. Uy, 120. Kang Moses nga kanang lifespan. Unya ang wali ni Noah nga duration 120 years po. And his life can be divided into 3 parts. Uy, divide ko no iyang 3 parts nga kinabuhi sa 120, no? Ang 40 years, it's kuno tag 40 years, no? 40 years, the first 40 years were in Egypt, much of them the royal palace, and the second 40 years, 80 pa kung 40, no? 40 times 3, no? So, ang second nga 40 years, he has spent in Jethro's house in the Median territory. Jethro di ay ito. Katong daganan ni Moses. Ay, mo po nang magtambag sa iya, no? Katong magkuha kag tinag 100, tinag 50 nga magdumala ni ana, no? Dili ikaw lang tanan mo matubag sa ilahang mga pangutana, no? Si Jethro ba ito, no? Ito na Jethro's law, no? Dito to sa Midian si Jethro, no? Pero mga Israelite po ito nga taga ambot, kung Israelite ba nga mga Midian, no? Kaya naman po yung mga Midian ato nga nabutang nasa Israelite, no? Mga Israel nga naa sa Midian, no? It's the last 40 years, however, that take up the bulk of the first 5 book of Moses, and this quarter, third, no? And they tell the story. 4 quarter ba ang 40 times 4? Di man kay 160 na inuuna.
And they tell the story of Israel early calling witness to the word steeped in idolatry, revealing the nature and character to the true God. Ang mabasa kibali na sa Deuteronomy, no? Deuteronomy 4, 6 og 8. Keep therefore and do them, for this is your wisdom and your understanding in the sight of the nation, which shall hear all these statutes and say, surely this great nation is wise and understanding people. For what nation is so great, who hath God so nigh unto them, as the Lord our God is in all things that we call upon for him? And what nation is so great and hath statute and judgment so righteous as all his law? Which I said before this day. O di kita basta nga nation great, no? O niya kung great nga nation na ako nung Ginoo. Muna itong Israel, no, nga great nation kay naa silang Ginoo. Conclusion question: what is God's plan that was scale Egyptian? If not, does the story teach us about God can overrule in any situation, use it for his own purposes? How does Roman 8:28 help us to understand the important truth? So ang text to Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. Umato, no? Nga working together for good, maratong good nga. Di ba? Lahi pag-kill si Moses, no? Si Moses nga gitagaan sa wala, thou shall not kill. O ya, kung ano na si Moses, hala ka Moses, nagpatay na ba ka? Pero mao to, no, nga na ay panagsabot gyud sa Ginoo nga good gihapon siya, working together for good kay God purpose, no? According to his purpose, no? Dili ma-overrule ang balaod sa Ginoo, no? Kung nakakonek siya sa Ginoo, no? Pareha kang Moses, di ba? Kaya basig masayo pag overall ba, pag nahuna overthink, no nga. Si Moses gani namatay gani itong tao, di ba? Di ba? Magapil-apil po ka, no? Dili, no, kay makita nimo tong scenario sa ato, no, nga act of righteousness lagi, no, nga labanan nimo kadto ang sama sa pareha baya sa atong presidente, di ba? Nga kung girahon mo declare dayon na gira ang presidente para sa Israel ba, pasagdan dayon nimo na, no, di ba? Kay act of righteousness ba to, no, nga ato naton-an miagi. Kung tanawon ka sa laing tao, parehatong inahan ka, o ya giaway nimo, giaway ang bata, no, o ya ikaw mag selfie na ka, away-away ang imong anak. Unsay tan-aw atong gatan-aw dito sa imo, ha? Pagkaway pulo sa nagkinahalala, di ba? Oh. Ikaw mo po'y madaot, no? Mao na siya nga naya ko righteousness, no? So largo kita sa ato ang patapos, no? Sa ato ang paghusay, sa ato ang further thought. Naipabasa sinulat diri ni Ellen G. White sa Patriarchs and Prophets, no? Moses ang title sa 141 to 251, and Patriarchs and Prophets, which will give you significant insight into the study portion of the biblical text for this week. Oy, dito pa ako na maklaro sa Patriarchs and Prophets. The biblical text state
that the midwives per God, o ano, balik-balik na, parihan na tas inverse, and did not do as the king of Egypt commanded him, but saved the male children alive. Ellen G. White apply comments on the faithfulness of the midwives. So na kuno'y messianic hope orders were issued to the women whose employment gave them opportunity for executing the command to destroy the Hebrew male children at their birth. Satan was moreover and this matter that he knew ay mautong messianic event no nga pareha ato ang sa midwives nga naay gusto gyud ipapatay ug maupod ni ang atong messianic nga event no nga si Satan no pero dili siya makadaog. Was moreover this matter he knew that deliverer was to be raised up among the Israelites, and by the leading of the king to destroy their children. He hoped to defeat the divine purpose, but the women forgot and dare not execute the cruel mandate. The Lord approved their course and prospered them. Oh, mabasa sa Patriarchal Prophets 242. The good news in all this that despite Satan's plan, God overruled and he used faithful people to trap the enemy. We do live in the territory of our enemy. When Jesus called the prince or ruler of the world, Satan usurped possession from Adam, but Jesus Christ defeated him and his life and through his death on the cross. Mabata dito sa Matthew 4 sa temptation of Jesus Christ na po sa Hebreo 4:14. Therefore, since the children share in flesh and blood, he himself likewise also partook of the same, that through death he might render powerless him who had the power of death, that is to the devil. Mapildi na itong devil, no? The good news is that life difficulties can be overcome by God's grace. Oh, I can do all things through Christ strengthen me. No, I can do all things through Him or Christ. No, Christ which strengthen me. Mara na walay daghang explain, no? Kaya ang Ginoo ra gid ang makapalig-on sa ato sa iyang grasya. Grace, no, is our only hope. Discussion question mga igalag mga kaigsunan duha ra ni na-discuss na ni sa ato ang inverse siguro. Why did God allow the Hebrew to live in Egypt? Ano praise? Lala po na kagutala nga sa pako nimo ang Ginoo. Mo man na iyang plano. Ma-surprise gani ka, ma-twist gani na iyang plano. No. Why did it take so long for God to intervene on their behalf? Oh, grabe po na, no? Ano question nun man nimo nga? Pamaagi man na sa Ginoo. Take so long. Remember to that each person suffered only as long as the person lived. That is time suffering for the nation was long, but each person suffered only as long as a single person lived. Why is making that distinction important? Seeing to understand the human suffering. Ito, no? Nga makita nato ang kasiguruhan diha no na aging mga suffering, no? Sama po nimo ng istorya walay kasakit, di ba gusto ba yung Ginoo? Babaya na bagimo kang salida, butangan gini mo na siyang kalaban, no? Wala ginay nada ni ginabahali na imo salida niya, wala na imo away, no, sa imong bida, di ba? Kanara mo una-unaan, no? O andaris sa Ginoo ng mga pamaagi, no? Mana nga sa mga pangutana inana, pag di na ka maghimo og kurukuro, nga maghimo makakurukuro ana, no? So last nga pangutana, dwelt more on the question regarding how God
was able to use Moses' hot-headed act of killing Egyptian. Suppose he hadn't done it, would that have meant the Hebrew would not have eventually escaped from the Egypt? Explain your reasoning. Ay, kana na po. Siguro, nabasa naman nato no nga nadunggan ang kanang paghilak sa kanang Israel nga naa sa Egyptian nga tagaan na niya makagawa sila sa slavery, no? Bising wala to gihimo ni Moses nga senaryo nga makapatay siya, mahimo gito nga pag-ausod gihapon to ang taga na ulipon sa kuano Israelites, di ba? Pero mas ninindot hinuon ko kadto, di ba, no? Nga nahimo to siya, ano? Kay mas bright ang istorya sa tao kaysa sa Ginoo kaysa tao, di ba, no? Matuman jud ang iyang gisaad nga pag-awson ng Israelites. Nanindot lang ito kay nahitabo to, no? Mabaya to nga wala gikasabuan si Moses nakapatay siya ato, no? Ato ang Egyptian, no? Kay working together sa plano sa Ginoo, no? Pero mao na no nga ang plano sa Ginoo labing iya haging plano, no? Nga dili mausab, di ba, no? Iyang kaluoy, iyang grasya, no? Mao na ang mugahom sa tao kung giunsa niya paghigugma sa Ginoo, no? Pero iyang plano na ginay mga pamaagi ang tanan, di ba? So diha kita nagtapos, no, sa pagsugod nato sa sugilanon sa Exodus, sa kinabuhi, no, ni Moses o sa operation sa ato ang mga Israelites. O din hina nagtapos, no, ang ato ang pagpamalandong. And this is Marathon Lesson karon kom Junior Bigad ay bigaswel sa Heptology Edition 7 parts. Atong textual audio visual natin presentation. O magampo kita sa ato ang pagtapos. Magampo sad kamo, no. Secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer po. Magampo kita. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Ato ang vindication, hallelujah, to our Messiah, the Lords of Lords and the Kings of Kings. To God will be the glory, and God bless us all. So dili kita alayon sa to ang first quarter na nga week, no? Sa to ang July first quarter sa moon nga forecast, no? O niya kasi manahan sa ato ang stewardship nato nga mga wali, no? O kang Pastor General Perim sa ato ang nightly series nga The Art of Waiting. So ato sa siyang subaybayan gabi-gabi, no? So antod sa rin kayo ng Diyos, wala kayo maadras na ng dalago ng Diyos.